Hello, everyone. Our topic for today is: do we think and act like Filipinos? So, as you can see in the picture, here is a Filipino pointing his fingers in the American foods, which are hamburgers and fries. So, bilang mga Pilipino, totoo na mahilig tayo sa mga pagkain na pang-Amerikano, iba mahilig sa mga Japanese foods, Korean foods. At hindi natin may kakaila na mahirap na sa ating tanggalin ang pagkahilig sa mga ganitong klase ng pagkain. So, not only about thinking and acting, but also the foods that we eat. Makikita kung tayo ba talaga ay tinatangkilik natin ang pagiging Pilipino. So, our topic for today will be from pages 249 to 250 of your academic book. Okay? So, let's start. Though our colonizers have left our country, their influence lingers. We seem to have acquired a particular liking for American culture, which we aim to imitate in various aspects of society. We seek to dress, sound, and behave like unclesome children. So, ang unclesome children, makikita nyo sila sa Twitter. So, of course, they are Americans who are acting, for me, they're acting weird. Na para sa iba, nakakatawa or nakakatuwa yung ginagawa nila. Pero para sa akin, hindi. Uh, while absorbing foreign influence is not exactly a bad thing, too much copying can compromise our Filipino identity. Our country cannot be truly free if we continue to enslave by colonial mentality. The following selection attempts to establish these points clearly in the name of passionate nationalism. So sabi nga, kahit na tayo ay iniwanan na ng mga bansang nanakop sa atin, tila tayo kumikilos pa rin ang katulad nila. Of course, alam naman natin na maraming naging impluwensya sa atin ng mga Amerikano. So, kaya hindi ganun kadali para sa atin ang alisin ang mga bagay na naging impluwensya nila sa atin. And even the way I speak in English, sometimes, it depends on my mood. Minsan, yung accent nila, yung pure accent nila na a-adapt ko. But today, I'm speaking more likely in Filipino accent na may konting American accent lang. Yan. So, totoo din na yung pananamit natin, yung pagsasalita, yung hilig na mga music, ay na-adapt natin mula sa mga Amerikano. So, totoo rin naman na we cannot be free from colonial mentality na kung saan ang isip natin ay parang hindi na tayo Pilipinong mag-isip. So, itong selection natin mag-aaralan, ito ay patungkol sa, syempre, sa mga Pilipino sa panahon ngayon, kung paano sila or tayo mag-isip. Okay, so, there is a question here. Do you like foreign movies, clothes, or foods? What attitude should we have towards foreign cultures? In the following selection, find out what the author argues about foreign influence. Okay, so alam ko marami sa inyo ang mahilig sa, I'm not sure kung marami sa inyo, pero or may mga kakilala kayo na marami mahilig sa manood ng Netflix, kung saan ang mga movies doon karamihan ay mga American or English movies. And even yung mga pananamit, yung mga Amerikana, 'di ba? Nakuha natin yan sa mga Amerikano, of course. At katulad ng mga pagkain minention ko sa inyo kanina. So, ano ba yung attitude ng karamihan ng mga Pilipino patungkol dito? So, let's start. It is easy to say, I am a Filipino. This expression can be uttered in many ways. It can be recited parrot-like as in a pledge, or it can be uttered just for the identification of nationality when such information is called for. It can also be said with a sense of pride. O, madaling sabihin na Pilipino tayo, kaya nating sauluhin ang
paraan ng paano natin sasabihin na tayo ay isang Pilipino. Pero, tila hanggang sa salita na lamang ito. Bakit kaya? Kasi, konti na lang sa panahon ngayon ang mga tao na may pride sa pagiging Pilipino. Ako, I still have pride in being a Filipino, pero even hindi ko masabi na 100% na may pride ako bilang Pilipino. So, I'll be sharing it to you later. If we take the trouble of looking at ourselves critically, we shall discover that generally speaking, we say, I am a Filipino just to identify our nationality. Only if you say it with fervor and pride. This may sound painful and embarrassing, but rationalizing will not do us any good. Instead, let us study ourselves so that our mistakes and wrong attitudes may not be handed down to our children. Totoo na konti na lang magsasabi ng I am a Filipino with fervor and pride. Lalo na sa nangyayari sa panahon ngayon. Ako, bilang Pilipino, nalulungkot ako dahil marami sa bansa natin ang mga korap. Marami sa ating bansa ang mga hindi tapat. At meron din mga mahihina ang loob. Katulad na lamang ng pakikipaglaban natin sa ating teritoryo against China. Ang ating presidente ay tila natatakot. So, asan na yung tapang natin bilang Pilipino doon? So, okay lang magkaroon ng pride na kaya natin ang sarili natin, kaya natin tumayo sa sariling paa, pero di naman masama na manatili yung pagkikipagkaibigan natin sa mga Amerikano. Kung sino pa yung mga abuso sa atin, sila pa yung kinakaibigan ng ating bansa. Pero nauunawaan ko naman ang ating Presidente Duterte dahil marami tayong utang na loob sa China. Pero mali pa rin na patuloy nating hayaan na sila ay masanay lang na binubuli yung mga kapwa natin, yung mga Pilipino na mangingisda. Okay, so going back, sinasabi dito na nawa ay hindi na mapasa pa sa ating mga anak sa second generation natin yung ganitong pag-iisip na hindi proud bilang Pilipino. Too many Filipinos are not proud to be Filipinos without of course realizing that they behave that way. Maraming Pilipino ang hindi namamalaya na hindi na pala sila proud bilang Pilipino. Hindi nila masasabi to sa sarili nila pero hindi nila namamalaya na patuloy na silang naiimpluwensyahan ng mga taga-ibang bansa, lalong-lalo na ng K-pops. Sobrang dami ng mahilig sa mga K-pop groups, mga nood ng mga telenovelas, at ang time nila masyado nang nagugugol doon. Since childhood, they have learned to take a superior anything that comes from the outside. So, mas binibigyan nila ng pansin ang mga nanggagaling sa labas ng bansa natin. Thus, the act of worshipping almost everything that is foreign comes naturally. So, tila nagiging natural na pag may galing sa ibang bansa, pinupuri natin sila, mga produkto nila, at tinatangkilik nating maigi. Without their feeling any sense of guilt na hindi nila namamalayan na yung mga foreign people na sila ay hindi na maganda yung nagiging impluensya sa mga Pilipino dahil unti-unti nang nababawasan ang pagtangkilik natin sa sarili nating mga produkto, pagkain, at even mga tao. Okay. So, what has been seen and heard since childhood has become a habit. So, mula bata tayo, kung ano yung naririnig natin, nagagaya na natin, kinalalakhan na natin, lalo na kung ito ay sa paraan ng pamumuhay ng mga Amerikano or kung ano mang lahi, Japanese, Koreans na adapt. Lalo na kung lumaki tayo sa pamilya na mahilig sa mga branded na products from other countries. So, but let us take time to observe our down behavior. And we shall surely blush with the shame if we are going to be honest with ourselves. So, tunay na kahiya-hiya para sa atin if titingnan natin ating sarili bilang mga Pilipino.
So, how do many Filipinos behave? So, let's see. Take the parents who take pride in displaying their little tots who speak in a foreign tongue, while the poor grandparents who know only their native dialect are unable to converse with their grandchildren. Ang mga magulang sa panahon ngayon, maraming tinuturuan ng kanilang mga anak na bata pa lang nag-English na. So, maraming sabi, ang galing naman ng anak mo. Marunong na agad mag-English. Tapos, English speaking, parang proud naman yung magulang. Pero, mali pa rin. Na ituro sa murang edad ang lingwaheng hindi sariling atin. Dapat sinasanay muna ng mga magulang anak nila sa sariling wika natin bago ang wikang iba. Or ating second language. Samantalang ang mga lolo at lola na kinasanayan ng wikang Tagalog ay hirap makipag-usap sa kanilang apo. Hindi naman kasi lahat ng mga lola at lolo ay magaling mag-English. Meron din kasi mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, take the professors or speakers who begin their talks and speeches with when I was in Colombia. Or kung saang bansa man. So, yung mga professor speakers, mga malalayo ni narating, yung mga mataas sa pinag-aralan, malimit. Nababanggit nila yung ibang bansa. Kung saan sila nag-aral or kung saan sila nakarating na masyal. How about our country? Hindi na bibigyan ng sapat na pansin kung anong meron tayo sa bansa natin. So take the society butterfly with an African hairdo who explains with apology that smart pair of shoes she is sporting is only local. So sa mga pag-alagala nating makikita mga tao na mayroong style na parang mga African, like yung may mga hilig sa reggae. Then kapag napansin yung kanilang sapatos, hingi ng pasensya, pasensya na, loka lang to. Gawa lang sa bansa natin to. Parang they're not proud, of course. So they are copying the hairstyle of other country, and they are not proud of their own products. So we shouldn't be like them. Take the people who regard with the awe every pensionado who has studied abroad, no matter in what way he has gotten the scholarship. So, doon sa mga taong nag-aaral sa ibang bansa at doon na tumanda, naging citizen na sila ng Amerika. So, nakakalungkot isipin na pinagmamalaki nila yung sarili nila. Pero, hindi na bilang isang Pilipino, kundi isang American citizen. They're still speaking in Tagalog. At kung pagkikwento nila kung paano nila nakuha yung scholarship nila, is nakakalungkot. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa pa sila lumaki. Na yun, hindi man lang sila nagbigay ng sapat na panahon para mamuhay bilang Pilipino, kung gaano kasarap mabuhay bilang Pilipino, dahil sa bansa natin, maraming pa rin nagsisikap kahit na hindi ganun kabilis kumita ng malaki. Pero mas maganda sana yung mga pensionados. One time they will go back here in the Philippines at dito na sila mag-retire instead of enjoying their life so much in the United States, kasi this is their original place. Kung ano, ito yung lahi talaga nila ang pagiging Pilipino. So take the community leaders who invite American experts to lecture on how to increase rice production. So, meron pa talagang giimbita ng mga Amerikano para lamang maging speaker tungkol sa pagpaparami ng bigas o ng palay sa ating bansa. Samantala, meron din mga Pilipino na kayang magturo sa ating kapwa Pilipino kung paano mapapataas ang bilang ng pagtaas ng production ng ating bigas. Okay, so next, take the educators who believe that only American books are good and worthwhile. So, may mga Pilipino na ang tingin ay sa mga American books, ito yung the best.
na iniitsapwera na nila yung mga Filipino books. Many of them take for granted that all American books are perfectly written. Perfectly written, but actually not all are perfectly written. Other than bukod sa nobody's perfect, ibig sabihin is hindi man porket English speakers sila is perfect na yung English nila or lahat ng thoughts nila is well explained in a book. Kasi lahat nga ay nagkakamali. Sorry. So, but let them go over a book written by a Filipino author and they will at once kill the author's enthusiasm by littering the book with corrections ranging from mediocre to purely prejudicial. So, yung mga Pilipino nga na sinisiraan ang gawa ng kapwa Pilipino, ang mga libro, maaari nilang gawin as i-correct, hanapan ng pagkakamali, yung mga information na nakikita sa Filipino books. Na samantalang sa American books, hindi na nila papansinin yung mga detalye, basta babasahin lang nila. Hindi nila isipin na may nagkakamali din sila. At masakit sa isang author na of course masiraan, hindi tangkilikin yung kanyang sinulat. So when we say mediocre, it means mid-range or normal lang. Middle class, ganun. And they are practicing prejudicial, ginajudge agad nila ang mga gawa ng kapwa nila, Filipino. So, kaya nga, meron tayong tinatawag na crab mentality sa ating bansa. Nakakalungkot na kung sino pa yung mga Pilipino, sila pa yung ibinababa ng kapwa nila, Pilipino. Unlike sa ibang bansa na nagtutulungan talaga sila. So, tayo, nakalungkot man marami dito na nasa halip na maging masaya kapag ang mga kapwa nila Pilipino ay umaangat, ay ginagawa nila ay sinusubukan pa nilang siraan kasi naiinggit. Pero still, hindi pa rin naman mawawala yung mga Pilipino na proud sa kapwa Pilipino. Or saka lang nagiging proud kapag may sumisikat na kapwa Pilipino sa ibang bansa. Pero pag dito sa bansa natin, ang nangyari ay, yun, wala lang. Hindi natin masyadong pinapansin. Okay? So, sometimes the problem may be only in the way of a thing should not be expressed. But the author is a Filipino, he is not so good as the American. Hindi man tayo maging kasing buti ng mga Amerikano sa pagsulat. Still, we can make a good book which many Filipinos can relate. Okay, so, or take the teacher who says, I do not believe in these Southeast Asian educators. I have met several of them. And can you just imagine? Okay, so they cannot speak English as if the only measure of knowledge is the ability to speak English. So, if you're a Filipino and you're going to say this, na wala kang tiwala sa mga Southeast Asian. So, pero sa Southeast Asia, tayo mga Pilipino ang pinaka magaling magsalita ng English. Pero, in general term, sa mga bansa sa Southeast Asia, hindi naman laging English ang sukatan ng pagiging matalino ng isang tao or pagiging knowledgeable. So, yun. How long this mentality will cling to us, nobody can tell. Yet it is not too late to start being nationally conscious now. Let's hope that tomorrow's citizen will say, I am a Filipino. Not only to identify his birth or nationality, but more so to be proud of his country, its products, its custom, its people, and its language. So yan, hindi pa huli ang lahat para maisip natin na dapat tayong maging proud na tangkilikin natin ang sariling atin. Na umasa tayo na one day maraming Pilipino ang magsasabi na I am a Filipino. Hindi nila ikahihiya ang pagiging Pilipino dahil sa mga bagay na kaya natin gawin. Maraming mga nagkakamali sa atin, nagkakasala. Pero ito yung ating dugo bilang Pilipino. Tayo ay mga tao na kahit may problema, nagagawa pa rin maging masaya. Tayo mga Pilipino, tayo hospitable. Na pag may mga galing sa iba't ibang lugar, may mga dayuhan, wine-welcome sila ng buong init, ng walang, hindi tayo basta-basta nag-aalinlangan na tumanggap ng mga bisita. At so, marami pang iba tayong katangian na dapat maging proud tayo. Ating mga kasanayan, pagmamano,
Pag sabi ng po at opo. So, nakakatuwa bilang maging isang Pilipino. At yun, ang pagsalita ng Ingles ay hindi ibig sabihin kinakalimutan na ang pagiging Pilipino, kundi ito ay paraan lamang para maipakilala natin sa ibang bansa kung sino tayo mga Pilipino. So that's an additional quotation. So salamat sa inyong pakikinig at panonood. I hope na lubos yung naunawaan ang naisiparating ng sinulat ni Salud R. Enriquez, Do We Think and Act Like Filipinos? So if meron pa kayong hindi masyadong naintindihan, just replay this video until you absorb all the information that you need to answer your city work. So thank you for your time and God bless you. Thank you.